Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay si Atienza, ang inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan, Congressman Amado Pagatsing, dahil po sa kanilang pag-imbita sa akin upang makataupang palad ko po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po walang tao ngayon. Ito po'y hindi ko makakalimutan sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kesa dun sa kami po sa Kongreso, nagkikita-kita kami, ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulog-tulugan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na kinakain ko, inaagaw pa po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mas mabuti pa makita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya, para maikwento ko sa kanila kung anong dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating namiminuno para sa ganon ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang kung hindi tuluyang maalis na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, ngunit nagawa nilang mapag-graduate sa kahirapan ng kanilang mamamayang mahihirap sa loob ng 30 taon lamang, 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, 30 milyon lang halos. Sa mga tweet, kung talagang gagawin lang, kung talagang naayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansa ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat na mga manangalakal, mga negosyante, at mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal. Ang maraming magagawa rito, magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawaan, maraming puhunan na papasok sa ating bansa, maraming kalakal ang babangon, maraming pagkain ang magagawa, ang presyo ng pagkain bababa. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon nang nakararaan. Ano pong nakalagay doon? Letra por letra. Idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Abot kayang halaga po ba ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa? O abot langit? Abot langit! Gusto po ba niyong bumaba ang kuryente sa bansa? Yes! Mahina po isa ba? Gusto niyo po ba talagang bumaba? Magagawa namin. Magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin. Sapagkat ayaw ko malaman ng kalaban, baka mamaya makapaghanda pa sila. Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kinakailangan bumaba sapagkat dito nakadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahing kailangan ng Pilipino na dapat bumaba din. Kapag nagawa po natin ito, yun lamang ang paraan para yung pong kahirapan ay mabawasan man lang natin kung hindi man tuluyan mawala.
Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kayang gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo ako. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba mo mag-artista? Hindi na po. Kung kailangan po, kahit kontrabida lang ako, bakit na po ako. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano ibababa ang kuryente sa ating bansa. Parang hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano ibababa. Isip-isipin na lang ninyo. Pati ninakaw na kuryente, kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan doon. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metro, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang kung ano man, nabalatan ng kuryente. Lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayong lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Sasabihin, nag-iisip. Kaya gawin ng tao ito yung sinasabi niya. Ginawa ko lang po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black box. Wala po sa kontrata yon. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki, sila ang pinakamakapangyarihan network sa bansa nito. Kahit isang senador walang lumaban sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako pagka tama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo, lalaban tayo kahit saan tayo mapunta. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehiyo ang nakarating dito. Nakausap ko po ang mga kapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte Congressman Bagasin. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon na hindi siya iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako'y huwag naman yung iiwanan. Dalhin po ninyo ako doon sa lugar na matutulungan kayo, higit sa lahat. Babalik ako rito. Sana po, yung panaginip natin lahat. Babalik ako rito sa Maynila. Isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas.